Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 16. Galatians, Ephesians chapter 4. So, verse 16. From whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Kaya po Diyos mang bendisyon ti sa una. Kata, anday ti ko, adat natin daran mi nga burial, kata, adat nagkararag. Kaya kararag na ako na, i-activate mo dyan Santo Espiritu. So, anak, okay, anya nga tayo tinapasama ka dyan Santo Espiritu, tamasapol nga i-activate. Medyo binmagal nga tayo, processor na, kakaslakaniyak. But anyway, sometimes words, dahil words nga usaran tayo kat although ijay panunod tayo kat awan, ngamno ijay words nga usaran tayo no chance misleading. So part of our learning kat sa ating pong verse by verse study ay we will give the meaning of the word as it is. Na kung ano yung meaning ng salita, yun sana dapat hindi po natin siya bibigyan ng iba pang meaning. Kasi minsan nga, minsan kahit wala yan sa isipan natin, gaya nga nung sinabi ko kanina na yung terminology na yon, it's very misleading na talagang mapapaisip ka talaga. So anyway, sa ating patuloy na pag-aaral ay dito po natin nakita na sa buhay po natin ay kailangan po nating lumago. Kailangan po nating maging adult. Na nakita po natin na ang buhay nating Kristiyano ay sa pagiging isang newborn babe, yung nephew, whatever. Anong word niyon? Basta, yung newborn babe na hindi makapagsalita. At saka, pagkatapos nun, yung nag-aaral na maglakad. At pagkatapos nun, yung may alam na sa salita ng Diyos, kung sa mga Hudyo ay yung bar mitzvah, 12 years old and above, at saka magiging son, yun na pwede mong bigyan siya ng responsibilidad. Ready na siya na kunin yung capacity to perform as the father. At saka, yun, magiging ama. So, yun yung magiging resulta sa patuloy natin na pag-aaral ng salita ng Diyos. So yung patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos ay in order to win us. Narigat mo taan, suso tayo nga kanayon tigatas niya. We should learn to chew hard food. Yun po yung mahirap Na kasi minsan may narinig ka na ayaw mo, ayaw mo na. Kahit hindi mo nakuha sa context yung narinig mo. So anyway, meron ako nakita na gano'n na tao na may ayaw sa kabila, lumipat sa kabila. May ayaw sa kabila, bumalik sa kabila. May nangyari diyan sa isang church na aking pinagpastoran, na meron yung isang tao na, ewan ko kung sobrang balat sibuyas, na kung may narinig siya na ayaw siya akin, pumunta siya sa kabila. Buti na lang, kaibigan ko yung pastor rin sa kabila, kaya sabi ko, yun. No, sumro jay kinatao na, nga mapankin ka, ayawanam, nangamong ka. No, sumro jay kinatao na, kinkakat, umay kanya, ayawanan ta, importante agtuloy. So anyway, there are those kind of Christians na lilipat siya sa kadahilanan na ayaw niya yung ayaw na.
may narinig siya na konti na pumitik sa kanyang tenga. Sabi ni John MacArthur, ewan ko kung si MacArthur yun, basta, kung ang dahilan ay from the pulpit ay may narinig ka na maling turo at sinabi mo sa pastor na mali yun at saka ayaw niyang aminin, iyon niya, talagang layas ka na daw. But anyway, that is part of growth. Kasi sa akin nga, I studied from Bible College, sabi ko, alam ko na, naturo sa amin context, pero nung lumabas kami ng Bible College, anong tinuro namin? Points. Importante, may 3 points ka. Kahit wala na yung context. So, ang mangyari? Yung mga tao ay, although by God's grace, yung iba, they grow, yung iba, they remain as babe. So, we should grow. Na sa akin, kung titingnan ko yung growth ko, talagang staggered. Minsan, siguro, there are times na in a year, ewan ko kung may isang pulgada na dagdag. So, but anyway, the purpose of the 4 spiritual gifts or the 4 gifted men is for us to grow so that we will not become children or infants tossed here and there by waves and wind of false doctrine. Kasi ang dami ng false doctrine, although isa lang ang false doctrine. Ano yung false doctrine na yun? The lies of the devil. That sums it all. Yun po yung yun po yung suma total ng false doctrine. The lie of Satan. Yung sabi ni Kristo, parehas kayo yung tatay niyo na sinungaling. So, kasi nakita po natin na yung mga false teacher, professional ang mga yan. Hindi po sila pipitsugin. So nakita po natin yung trickery of men dito sa verse 14 ay nagamit ito sa sugal. They are professional gamblers na cheater. Professional gambler na cheater. Talagang manloloko ang mga ito. Professional sila, hindi sila basta-basta. Kaya yung mga pagsasalita nila, sino nang na-scam sa inyo? Wala bang hindi na-scam sa atin? Lahat tayo siguro na-scam. Ba't tayo na-scam? Kasi magaling sa sales talk yung na-scam sa atin. Di ba ba? So, kasi professional sila, pinag-aralan nila yan. Kaya yung mga false teacher, ganun din. At saka, dito yung deceitful scheming, pinapakita dito na, or by craftiness and deceitful scheming, pinapakita dito yung they have the method. Yung method nila ay talagang planado, organized yan. Hindi basta-basta. So makita natin, may warning ng salita ng Diyos na yung mga false teacher, hindi lang sila professional na cheater na gamblers, pero yung method nila talagang planado, planchado at organisado. So, pero tayong mga Kristiyano, sabi sa verse 15, speaking the truth in love, ito yung dapat natin gawin. Nakita po natin yung speaking the truth ay hindi basta magsalita o sabihin ang katotohanan. Yung word na speaking dito is actually, yung suffix dito is, ano yung suffix dito? O-U-O ata. At saka kung sabi nila, kung yung suffix is O-U-O sa Greek, ibig sabihin, at saka noun yung kasunod, it conveys an action. Pinapakita dito may gawa. Kaya ito, yung speaking dito is sa Grego is O-U-O yung suffix niya, at saka yung noun na sinundan is truth, yung katotohanan lamang,
Kaya ibig sabihin, hindi lang tayo nagsasalita ng katotohanan, bagkus, sabi doon, nagsasalita at gumagawa ng katotohanan. Yun po yung Kristiyano. So dito, sabi niya, bilang isang mananampalataya, ito yung gawain natin. Hindi lang natin sasabihin yung katotohanan, kundi ginagawa din natin. Speech and action. Magkasama po dito. Kaya kung sa Bible niyo, speaking lang ang nasulat doon, dagdagan nyo, doing. Doing. Kung ano yung sinasabi nyo, ginagawa nyo. Yun po yung salita na to. Yung isa, kaya dito, pinapakita na yung buhay natin is speaking the truth in love. Kasi ano, lumalago na tayo bilang isang Kristiyano. Hindi lang tayo natututo na magsalita, kundi gumagawa na tayo. Kasi naturuan na tayo. At sabi po dito, speaking the truth in love. Yun. Yun yung pinakamahalaga. Kasi, katotohanan na walang pag-ibig, magbubunga po yan ng, arrogance and pride. Truth without love begets arrogance and pride. Kasi pinapakita lang natin na magaling tayo. Pinapakita lang natin kung ano yung pinag-aralan natin kung walang pag-ibig. On the other hand, truth without love, magdudulot lang yan ng high emotion enthusiasm. Na, basta mahal ko siya. Dagi dyan na in love nga nasa pakat kasjay. Urean niya ti ibagbagamon, basta ko nada, basta mahal ko siya. Kahit nakikita mo yung katotohanan na yun, wala, basta mahal ko siya. That is love without truth. Ganon yun. So, sa buhay po nating bilang mananampalataya, pinapakita po dito that we are to speak and do the truth in love. Lahat po ng ginagawa natin, kung magsalita po tayo, kung gagawa po tayo, we do it in the sphere of agape love. Actually, agape love ang nagamit dito. The supernatural, unconditional, and sacrificial love. At nakita din natin sa verse 15 na yun, isa itong hortatory. Isa itong hortatory na sinasabi ng writer dito that let us all grow up. Kaya sabi ni Pablo dito, lahat tayo magmamature. Oh, narinig niyo? Si Pablo, sabi niya sa mga taga-Efeso, lahat tayo magmamature, lalago tayo spiritually. So, titingnan natin, sino ba si Pablo nung sinulat niya to? Saan sinulat ni Pablo ang Efeso? Diba sa second Roman imprisonment? So, ilang taon na siyang Kristiyano. Pero sinasabi pa rin niya sa mga taga-Efeso, lahat tayo lalago tayo. Let us all grow up into Him. We'll all grow up into, sabi niya dito, Christ-likeness. So, hindi po ibig sabihin na ikaw ay matanda na sa iglesia, hindi mo na kailangan lumago. Hindi po ibig sabihin na nung bata ka hanggang sa ngayon, nagkaapo ka na, Kristiyano ka, hindi mo na kailangan lumago. You still need to grow. There are still more to learn. Kung na jay kadoami nga aging gana nga han nga agsimpatisa ka iti barsa nga. Kasapulan tayo pa lang iti dumakkel spiritually. So we are to grow up into Christ sa lahat ng bagay. So sabi doon, in all. In all. In knowledge, in action, in thoughts, at saka sa lahat ng ating gawain bilang isang mananampalataya, we are to grow up into like our Lord Jesus Christ. Bakit?
Kasi, He is the head of the body, na kung saan, sabi sa verse 16, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. So, makikita po natin dito yung analogy na kung saan patuloy na nagamit dito yung katawan para malaman natin kung ano itong tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Pero kung babalik tayo ng chapter 2, verses 20 and 22, sinabi doon na si Kristo ay siya yung chief cornerstone. So Christ is the chief cornerstone sa chapter 2, verse 20 hanggang 22. At tayo naman, we are the living stone that is fitted and being built together into a dwelling of God in the Spirit. So, nagamit doon na analogy yung temple. Tayo, living stones, na talagang fitted, ginawa ng Diyos, He fit us, and He continually built us. So, dito, sa present study, ang nagamit dito is human body. So, human body ang nagamit naman dito na pinapakita yung as part of the body, kailangan natin, we need to be connected to Christ. So we are to be connected to Christ kasi He is the head. Maliban lang kung gaya natin yung mga taga-Colossus, yung mga false teacher, na kung saan ay ayaw nilang makikonek sa ating Panginoong Hesus. So dito, from whom, refer tayo sa verse 15 na kung saan sinabi doon na si Kristo siya yung ulo ng iglesia. At from Him or out of Him, kasi ang nagamit dito is ek, ibig sabihin out from Him or out of whom, kay Kristo, na siya yung ulo, pinapakita na nanggaling sa Kanya, tayong bahagi ng katawan ay we were fitted. Nilapat tayo sa katawan ni Kristo. Hindi po tayo ang naglapat sa ating sarili sa Kanyang katawan. Hindi po pwede yun. At kung ginamit naman sa Roma, ewan ko, sa Roma ba yun? Na kung saan ginamit yung ubas. Di po ba? Na kung saan tayong mga Gentile Christian ay grafted sa vine. At kung titignan natin yan, talagang wala po tayong kakayahan na gumawa sa mga ganyan. So dito, pinapakita na tayong mga Kristiyano, we individual, member of His body, we were knitted, nilapat tayo sa katawan ni Kristo. So kung titignan natin dito, yung word na nagamit is the whole body. The whole. Hindi niya sinabi dito na ang mga Calvinist, o kaya ang mga Arminian, o kaya ang mga Reform, o ang mga Presbyterian. Wala. The whole body. So, ibig sabihin, whole body, lahat po yan ng mga mananampalataya na tinubos ni Kristo. So, kung titingnan natin dito, the whole body, pinapakita that growth is collective. Hindi po kanya-kanya. So nga hantay ko mga mabalin nga ibaga nga, na ngamong da, importante siya kagtultuloyak. Han?
Kasi the growth of our fellow Christian, mas lalo na sa atin, in the fellowship where we are in, the growth of one is the growth of all. Talagang ganyan ang ganyan ang mananampalataya. Kasi kung titignan natin dito, nagamit dito is the whole body. The whole body is growing. Hindi lang yung kamay. Nakita niyo yung kamay na biglang basta humahaba. O kaya yung paa na humahaba, pero yung katawan baby pa rin. Ibig sabihin, may deformity pag ganun. May deformity ba ang katawan ni Kristo? Sa pagkaalam ko, wala. Bagamat sa outside, sa man-made denomination, ang dami pong deformity. Pero in the body of Christ, wala po siyang deformity. Kaya ibig sabihin, lahat po tayo lumalago. We are all growing. So growth here is not individual. It is a collective growth. Your growth, spiritual growth, is my spiritual growth. Kaya makita po natin dito yung kahalagahan ng bawat isang mananampalataya. Na kahit yung pasaway ay may silbi sa paglago ng bawat isa sa atin. Ba't mo nasabi na yung pasaway ay may silbi? Para may pakita yung pag-ibig. Diba? Ang daling sabihin, I love you sa kapwa mo mananampalataya na all is well. Pero sa kapwa mo mananampalataya na talagang pasaway, masasabi mo ba na I love you in the love of the Lord? Ayun. So, we all grow as a body. At always bear in mind, iisa lamang po ang katawan ni Kristo. Hindi po siya dalawa. Ang denomination ay marami. Pero iisa po ang katawan. The body of Christ. Diba? Sa Romans chapter 12, sinabi doon, Romans 12, 4 and 5. For just as we have many members in one body, all the members do not have the same function. So we who are many are one body in Christ and individually members of one another. So individually, bagamat we are a body, we are still individual, pero we are members of one another. We are connected to one another. 1 Corinthians 12:12, even as the body is one, yet as it has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. So, yun po, talagang isang katawan ng mga mananampalataya. So, sabi, we are being fitted. Nilalapat po tayo sa katawan ni Kristo. So, yung word na being fitly joined together, na ito po ay nanggaling siya sa salita na sonarmologeo, yung son, alam po natin, yun yung favorite natin na prefix, na ibig sabihin, together or together with, inseparable. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Harmologeo is to join together. So, yung sonarmologeo, ibig sabihin na talagang pinagsama mo siya, pinagdikit mo siya na hindi pwedeng maghiwalay. So, tipon, ti tao, pag sinaon, ti Diyos. Tipinagtipon ti Diyos, nga mabaling pag sinaon ti tao. So, yun. In the body of Christ, we were joined together. Pinagsama tayo, nilapat tayo sa kanyang katawan. At kailanman ay hindi po tayo maghihiwalay. Kaya, bagamat, sabi nga, daming denomination,
Ang kapwa po nating mananampalataya, ang kapwa po nating bahagi ng katawan ni Kristo never na magkakaroon ng hiwalayan. So, we were fitted together. Passive voice siya, ibig sabihin na hindi po tayo nang gumawa ng paraan. Siya po ang gumawa ng paraan, yung ulo. And nilagay po tayo or nilapat tayo kung saan niya ginusto. Hindi kung saan natin ginusto. Ang gusto ko, mabuhay sa bagamat bundok dito. Ang gusto ko, mabuhay sa bundok. Magpastor sa bundok. Bagamat Baguio is a mountain area, pero we are a highly urbanized city. So bundok, sa igid, in a far, far away, yun yung gusto ko. Pero ang Diyos, sabi niya, doon ka. Hirap naman, ano. Ay, anong magawa mo? Doon ka nilagay ng Diyos. So what will you do? Di ragsak mo ako na ni Monong Eric niya. So, ganun po, nilagay po tayo kung saan niya ginusto, nilagay tayo, doon tayo nilapat. It is by divine sovereign engineering. Hindi po siya choice of the moment. Na kung saan ay earn dik shipping ka na strict, ay doon ka kasi doon na ano yung earn dik natin. Hindi po ganun ang Diyos. Kung gumagawa siya, kung saan na ginusto, yun talaga. So nilapat niya tayo, nilagay niya tayo kung saan niya gusto. And then, sabi sa susunod, hindi lang being fitted, being held together. So, being held together. So, makikita po natin yung being held together or being knit together at being held together, ito po nasa passive voice din. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang humahawak sa atin. So, knit together or held sa ito, sa NASB, pero sa King James ata itong knit together. So, yung knit together is the word na sumbibaso. Again, nanggaling siya sa prefix na san, inseparableness, bibazo, to force. So, ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, He bring us together. Yeah. He bring us together. Sa ayaw at sa gusto mo, He bring us together. So yung word na being held together, to cause to come together or to couple together or to bring together. Sa ayaw at sa gusto mo, sinama ka dun sa katawan ni Kristo. So, He held us together. Na pinapakita na we are fastened. Fasten yung nagamit na ibang translation, sa ibang translation. Na He fastened us together sa katawan ni Kristo. So, ano ang magagawa mo? Hindi. Ragsakan nga adadjay inya. So, we are being held together or we are being knit together in the body of Christ. So, always bear in mind na we are knit together kahit anong pangalan man ng kanilang denomination. Kung kasama natin sila sa katawan ni Kristo, we are still one in Christ. They are part of the body and we are part of the body of Christ. We are being knit together. So, dito, natin makikita na there is this inseparable coupling together with fellow Christians. We are coupled together. Talagang pinag-isa tayo. Pinag-isa. Pinag-isa na hindi pwedeng paghiwalayin.
So, hindi lang tayo nilapat, kundi He unite us in the body of Christ. At sabi dito, fit and held together by what every joint supplies. By what every joint supplies. So, ang titingnan natin yung two verb na being fitted at saka being held together ay passive voice sila. It dismisses all humanism doon in the process of the building of Christ. Kasi nga, hindi natin kayang ilapat ang sarili natin sa katawan ni Kristo, hindi natin kayang isama yung katawan natin yung sarili natin sa katawan ni Kristo. Kailangan po ang gagawa diyan ay ang Panginoon. Pero may responsibility pa rin tayo. May gawain tayo bilang isang mananampalataya at bilang isang bahagi ng katawan ni Kristo. Ano 'yon? Sabi dito, by what every joint supplies. Ano ba kasi yung kasukasuan na ito pag nagkaryoma, nagka-aray tiis? Problema. Pero sa katawan ni Kristo, wala pong aray tiis. So, dito ay pinapakita yung kahalagahan ng gawain at function ng bawat isang mananampalataya na kung saan sa atin din dumadaan yung blessing ng Diyos na galing sa ulo. So saan ba dadaan yung mga mensahe ng ulo patungo sa katawan? Dito po ba sa mga vessel, sa mga vein, sa mga kung ano ang andito, yung dito, yung ito likod. Ito lang. Nakasilputi ulo, yung gana ba? Spine. So, the nourishment in the growth na pinapadala ng ulo sa katawan ay dumadaan din sa mga bahagi ng katawan. So, yun po yung responsibility natin. We share the blessing. We share the nourishment. Adita kun bukudan di gawis. So, ano ba kasi yung joint na ito? By what every joint? Sabi ni Bible Hub, the term happe belong to the language of physicians, describing the point where bones, sinews, and nerves are connected and held in place. Classical writers such as Hippocrates spoke of those ligaments as the essential ties that allows the whole frame to move in harmony. Paul's use of the word assumes that the first century readers grasped the indispensability of such connective issue, remove or sever it, and the body is crippled. So pinapakita dito na alam nila din, naiintindihan nila kung gaano kahalaga yung mga kasukasuan, yung mga joints nito, yung mga nerves, at saka yung mga muscles, na kung saan dadaloy yung nourishment galing sa ulo. So, pinapakita dito that intimate interconnection and symmetrical interdependence between members of the body of Christ. Diba? Dapat meron yung madikit na interconnection natin. At saka yung interdependence na talagang kung wala sila, hindi tayo makagawa. Ganyan yun. So, pinapakita dito yung kahalagahan na yun sa bawat isang mananampalataya. So, by what every joint supplies, yung word na supplies dito ay nanggaling siya sa word na epikokorigio, na ito yung, kung babalikan natin, ito yung mga choir director na kung saan yung mga choir niya ay tatawagin niya, bibihisan niya, bibigyan na ng pagkain, lahat ng pangangailangan
ibibigay niya. Lavishly, generously supporting. So dito, ay makita natin yung responsibilidad natin bilang isang mananampalataya sa kapwa po natin mananampalataya. We should be serving as the channel of God's nourishment. Para lahat po tayo lalago. Han ko mga madep kada tayo dyan, bindisyon. Han ko mga agpatingga kada tayo, gamkid di maiwaras ijay bagi. So we support each other. So makita po natin dito na ganun po yung buhay ng isang mananampalataya. Mas lalo na sa susunod na phrase na kung saan sinabi, according to the proper working of each individual part. Paano natin binibigyan niyang suporta yung bawat isa sa atin? Sabi po dito, sa paggawa. Sa paggawa kung ano yung nabigay sa atin. So nagamit sa sa NASB ay proper working. Sa ibang translation naman is effectual working. So, according to, makikita natin, ito yung proseso, paano natin masuplayan yung yung pangangailangan ng ating mga kapwa mananampalataya? Spiritually ang usapan dito Paano natin mabigay yung pangangailangan nila? Sa paggawa ng yung mga nabigay sa atin na gawain. So, the proper working of each individual part. So, each individual part. So, we grow as a whole, pero yung trabaho, ano man yung naibigay sa atin na grace, verse 7, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Yun po yung gagawin natin. So, kaya kailangan natin makita kung ano yung gawain natin, and then, that's it. Yun yung gawin natin. So, proper working is efficient working or effectual working. At actually, sa New Testament, yung word na energia, kasi yun yung word ng yung proper working, yung word na energia, nagamit siya 8 times. So, with the exception of 2 Thessalonians 2:9, lahat po ng word na energia, it all refers to God's energy effectively accomplishing His decreed will for His people. Sa Ephesians 1:9, sa Ephesians 3:7, Ephesians 4:16, Philippians 3:21, Colossians 1:29, Colossians 2:12, and 2 Thessalonians 2:11. So lahat po ng energy, it is God's energy. So paano tayo gumawa? According to the energy that God give us. Kasi saan ba nanggagaling? Kasi nanggagaling sa ulo. Yung kakayahan nanggagaling sa ulo, bababa sa atin. Siya yung mabibigay sa atin ng kakayahan para gawin kung ano man yung kailangan natin gawin. Yung ulo ang siyang nagdidikta sa ginagawa ng katawan. So, dito ay makita natin na the Holy Spirit energizes us para gawin po natin kung ano yung grace, ano yung biyaya na nabigay sa atin according to the measure. O the measure, nagamit kasi ulit dito yung the measure. Ibig sabihin, hindi po natin kaya nagampanan lahat ng trabaho sa loob ng iglesia. Meron talaga yung nabigay sa atin na dapat natin gampanan. That is the measure. Yun yung sukatan. Bagamat limited siya, yung kakayahan na gumawa is unlimited. So there is that limited portion, the measure. Actually, wala dito kasi sa NASB wala. Pero kung titignan natin ewan ko sa ibang translation, but there is that the measure. Energian in metro, sabi sa Greek
So, there is that measure. May sukatan na yun yung dapat natin gawin. Sabi nga ni MacArthur, let me quote MacArthur, para kahit patay na, parang buhay pa rin. Sabi niya, sa proper working of each individual part, as a notes ni MacArthur, sabi niya, godly biblical church growth results from every member of the body fully using his spiritual gift in submission to the Holy Spirit and in cooperation with other believers. So, sa paggawa po natin ng bawat biyaya na naibigay sa atin, anong mangyayari sa katawan? It causes the growth of the body for the building up of itself in love. Actually, yung word na causes dito is poieo. Ibig sabihin, to do. Ito ay nasa present tense. Ibig sabihin, this is an ongoing action. Na yung paglago ng iglesia spiritually ay ongoing. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kaya wag po tayong maging relax. Kasi patuloy pa rin po yung paglago spiritually. So causes, ito po ay nasa third person singular. Pinapakita na si Kristo, the head of the body, ay siya yung subject ng verb na ito. So who causes the growth? Him, the head. As we do our parts, sinong magbigay ng paglago? God. Anong sinabi ni Pablo sa Korinto? I planted, Apollos watered, Peter give the growth. Ganun ba? Sabi po, God give the growth. So yun po. Paul planted, Apollos watered, God give the growth. Yun po sa iglesia. I do not give growth. Ako po lang po ay nagtuturo. At kung may naintindihan tayo, God bless that. At yun yung magbibigay sa atin ng paglago. So, present tense siya, ibig sabihin that God or the Lord Jesus Christ intentionally and continuously produce spiritual growth in His body. Tayo po ay patuloy na lumalago. We continue to grow. Kaya kung wala ka ng planong lumago, mas maganda na kung kunin na tayo ni Lord. Di ba? Ano pa ba ang silbi ng buhay kung hindi tayo lumalago? Di kunin na lang tayo ni Lord. So anyway, sabi dito, causes the growth of the body for the building up of itself in love. For the building up of itself in love, ito yung gamit dito is yung word na parang pagpapatayo ng bahay. Pagpapatayo ng bahay, oikodomia or oikodomen, na kung saan ay pwede ring magamit ito sa spiritual building or in other translation, ang nagamit doon is edification. Edification, pagpapalago o pagtuturo. So here, ay makita po natin na while God give the growth, the Lord Jesus Christ give the growth, anong mangyari sa ating sa katawan? We continually edify each other in love. So, makita natin yung goal ng pagbibigay ng growth sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. We edify each other in love. We teach each other in love. Kaya, kung babalik tayo sa previous verse, sa verse 15, for verse 15 ba yun? Yung nakita natin is, truthing in love.
in here, sabi po, edifying in love. So as we grow, anong mangyayari sa atin? This is a reflexive. Reflexive kasi dito is your building up of itself in love. Reflexive, ibig sabihin, is give and take. It's a give and take. Na hindi pwede na ako lang ang nagbibigay. Kasi I also need to receive. Ano ba ang mga yan? Ang usapan dito, spiritual. Baka mamiskot, sabihin, ay, si pastor, baka paspasagid. Ha? Usapan dito is spiritual. I give the word, I teach the word, you receive, you share to your fellow men, but I also need to receive. What will I receive? Prayers. Ano pa? Kung may kamali ako, pastor, sabi niyo, pastor, ganito mo, mali yung sinabi mo doon. Correction. Wala po dito yung sinasabi na do not touch God's anointed. Wala po yan. Kasi reflexive ito, edifying itself in love. Kaya kung gagamitin natin yung salita ng Diyos, the Word of God is for correction, edification, rebuke. What else? That the man of God may be perfect. So, kita po natin that growth na binibigay ni Kristo will result to edifying one another in the sphere of love. So when we correct in love. When we rebuke in love. When we teach in love. When we pray in love. Ano pa yung buhay natin? Because we are growing. So shall we pray? Father, we thank you for this moment sa inyong salita na aming pinag-aralan. Dalangin po namin na kayo po yung patuloy na gumabay at magbigay sa amin ng pangunawa at kaalaman para doon yung inyong mga salita na aming pinag-aaralan ay maipamuhay po namin bilang isang mananampalataya at magampanan po namin kung ano man yung aming tungkulin bilang isang kabahagi ng katawan ni Kristo. That we would be a channel of blessing for our fellow believers. That at the end of the day, ay lahat po kami ay lalago into Christ-likeness, edifying one another in love. In Christ's name we pray. Amen. Okay.